on that topic, Attorney Sal, you're highlighting doon sa mga nagsasalita na hindi abogado na sinasabi mo nagmamagaling, Attorney Sal. Yan ang problema kasi kasi pag abogado ka, yan na ginugugol mo ang 4 na taon. Hindi lang 4 na taon kasi meron pa review. Antayin mo pa yung resulta ng bar exams. Talagang may training ka. Ang pinaka-training mo dyan, pag-aaralan mo sa saligang batas. Yan ang pinaka-basic. All powers and authority emanate from the Constitution. Galing kasi sa taong bayan na binigyan nila ng kapangyarihan naman yung mga guguhit kung ano ang magiging laman ng saligang batas. Kaya, madalit sabi, meron silang karanasan. Meron silang karunungan tungkol sa batas. Exclusive sa kanila yan. Ngayon, kung hindi ka naman nakarating dyan, hindi ka nag-aral ng batas, hindi ka dapat pumasok dyan sa magmumukha kang ignorante, nilalabas mo lang sa publiko yung pagka-ignorante mo sa batas. Nagmumukha kang komedyante. Kung sana kung ganyan lang, kung minsan mayayamot ka kasi yung mga nag-aaral ng batas, alam nilang mali ang sinasabi mo pero pinagpipilitan pa, nagdudunong-dunungan sila. Kaya sa halip na makatulong ka doon sa mga hindi nag-aral para mapaliwanagan mo kung ano ang sinasabi ng batas, lalong ginugulo mo at may mga yan ang problema, may napapaniwala sila. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo again. Boy Sardin sa Membro ng Banoteros Vloggers. So ayun mga babayan, kitang-kita nyo yung preview. Si Attorney Panelo, no? Bumanat na. Nilabas na ang kanyang malulupit na pangaral sa mga bobo. Ha? Alam nyo naman, kitang-kita nyo naman yung mga issue about sa naggagalingan. Pero wala namang alam, hindi naman mga attorney. Kailangan mo kung umasta, may pinag-aralan sa batas. Ngayon mga babayan, 'di ba yung issue natin, itong mga hindi natin pangalanan kasi alam niyo naman kung sino yung mga yan na naggagaling-galingan, nakalamang makatalino. Hindi nga ta mga baliktiktoren inappoint lang ng mga taong bayan pero nung nakaupo na, daig pa ang mga attorney. Pasensya na kayo sa aking background, may saging dito ko sa bundok ko. Ayun ayun yung dam na malaki. So ganito mga babayan, napakaganda nito. So sasapulin niyo talaga yung mga bobo na mga naggagalingan na binaypas po ang Supreme Court. Alam nyo mga babayan, ngayon ko lang din nalaman, no? Ang Supreme Court pala ang pinakamataas, mas mataas pa sa presidente. Syempre si Attorney Panelo to, nag-aral to, gumugol to, nagsunog to ng kilay, nagsunog ng kilay sa pag-aaral bilang attorney. At ito naman mga pinaparinggan niya, hindi naman mga attorney kung makapagsalita, kala mo nag-aral talaga ng attorney. At biruin mo yung Supreme Court binabypass pa nila. Alam nyo mga babayan, ito palang Supreme Court, pagka nagkakagulo na dyan sa Senado, gigit na ang Supreme Court. Makinig tayo sa Supreme Court kasi sila yung pinakamataas, mas mataas pa sa presidente. Ngayon, kung nagkakagulo na, no, gigit na pala itong Supreme Court. So dapat igalang natin ang Supreme Court Suprema. Hindi yung kayo-kayo dyan na ibabypass nyo yung Supreme Court. So ngayon, 'di ba, sa isang video natin, Supreme Court ay kakasuhan yung mga walang hiya. Yung mga tawag dito, nagsalita ng hindi maganda sa Supreme Court. Alam niyo na kung sino yung mga kakasuhan diyan. At kita niyo, 'di ba? Wag natin pangalanan, 'di ba? Ay hindi kasi mga tuta, tuta daw ng Duterte ang Supreme Court. Nasaan na yung attorney na yan, 'di ba? Disbar na. Yan, yung sinasabi ko sa inyo. Di baling presidente daw, vice president, kung congressman, banatan mo, gawan mo ng reactionan mo yung mga pinaggagawa nila. Pero itong Supreme Court daw talaga ay dapat ho nating igalang. Kasi kung walang Supreme Court, magkakagulo na, magkakagera na dito sa Pilipinas kasi magkakanya-kanya. Yun ang mangyayari mga babayan. So ganito mga babayan, panoorin itong full video na to kay Attorney Panelo kasi napakasapul talaga, sasapulin talaga niya. Ilalabas niya yung kanyang 100% kapangyarihan sa kanyang kadunungan sa batas.
Oh, huwag kayo makikinig sa mga bobo na mga nagsasalita na nagdudundunungan. Akala mo mga nagsunog din ng kilay na at alam nila ang batas. Nagdudundunungan lang naman sila. Kaya alam nyo na mga babayan, sa darating ng mga eleksyon, mas maganda mga attorney ang ating iboboto. No, at lalo, syempre, dapat hindi corrupt. Okay, hindi yung inuubos yung pera ng sambayan ng Pilipinas. Kaya ngayon, naghihirap po tayo. Di ba? Ganito mga babayan. Panoorin mo tong video na to hanggang sa dulo, tas magkomento ka at malalaman mo rito yung mga mali na ginawa ng mga salbahe na binaypass o binastos ang Supreme Court at kung ano ang mangyayari sa kanila. I think tinan nyo, nagkakaso na yan, may nangyayari na mga disbarda, yung mga binastos nyo ba naman Korte Suprema ganito mga babae, panoorin natin itong full video ha. At kung magustuhan nyo itong video na ito, pakilike naman, then pakisubscribe si Tol J. Guevara. Ano pang hinintay mo boy? Play mo na yan, ang ganito besh. Panoorin mo na. Ordinary citizen, hindi nag-aral na law, maintindihan gaano ka-importante yung finality ng Korte Suprema. Yes, una, binabanggit ko dyan sa unang paragraph na katakatak. Actually, unang-una, magiging katakataka. Pag makikinig ka doon sa mga abogado at mga dating justices ng Korte Suprema, sapagkat itong mga ito, na yung mga abogado nagpa-practice, nagbababad sila sa hukuman. Buong buhay nila, humaharap sila dyan. Madalit sabi, kinakain nila sa umaga, batas. Sa tanghalian, batas. Sa dinner time, batas. Puro batas ang pinag-uusapan. Tapos sa mga justices naman, ganun din. Nagbabasa ng libro, jurisprudence, mga dating desisyon ng Korte Suprema. Madalit sabi, ang gagaling na dapat nila. Pero, magugulat ka, dito sa impeachment, may mga naririnig ka na mga kumontra. Okay lang ang kumontra, walang problema sa pagkontra. Pero talagang magugulat ka sa kanila mga desisyon dahil nakakalimutan nila na nung sila yung mga estudyante pa sa College of Law, kami, kasama tayo doon. Pati na yung sa ngayon, nagturo tayo Ganon din ang pinupukpok ko sa kanila. Kung ano yung pinupukpok sa amin dyan sa UP College of Law. Ganon din. Ano sabi ng mga professors lang? Huwag niyong kalilimutan. Tandaan niyong maigi yan. Na ang Korte Suprema ang pinakamataas na may kapangyarihan dito sa saligang batas pagdating sa pag-interpreta ng mga itinatakda rito. Kung ano yung sinabi at sinabi ng Korte Suprema, ito ang tama. Iyon na ang batas. Kung ano ang batas, ayon sa Korte Suprema, iyon ang batas. Tama man sila o mali. Kasi nga, wala nang mas mataas sa kanila. At nakakalimutan nila itong mga binabanggit natin na pag nagsalita ang Korte Suprema, parang papayan, speaking ex cathedra, kumbaga, when it speaks not only with authority, but with finality. Wala nang iba. Yan ay mababago lamang. Sila rin ang magbabago. Kung gusto nilang baguhin ang sinasabi nila. Kasi nga dahil 15 sila, pag mga majority dyan ang napalitan at nagkataon na iba ang kanilang pananaw sa isang doktrinang kanilang nilabas, mapapalitan. That's the only time. But still, it speaks with finality. Kaya nagtataka tayo di ba na mapapansin mo dalawang justices ang kumukontra at talagang banat sila. Yung isa, initially, okay sa kanya. Pagkatapos pangalawa, umatras. Dating senior justice, hindi, talagang tuloy-tuloy siya. Tapos merong tayo yung pag-uusapan natin mamaya. Uunahan ko na. Kasi dating Chief Justice din ito Hindi ko malaman, yung sa Pilconsa,
Kasi nagulat ako na yung lumabas ngayon na hindi ko malaman kung official yan. Kasi I don't know kung alam mo na may unang lumabas na statement nila na binibira nila Korte Suprema. At pagkatapos, nag-issue ng statement si dating Chief Justice Reynato Puno na fake yun. At sinabi niya na sa kanyang statement na mag-i-issue sila ng panibago. At tinawagan ko siya, nagkausap kami nung isang araw, at sinabi niya nga fake nga yun. And ang sa aming pag-uusap, parang lumalabas na pabor siya sa desisyon ng Korte Suprema. Eh, na-shock naman ako dahil kahapon nabasa ko na meron yung official statement. Hindi ko ngayon malaman kung, kasi yung statement ngayon, binabanata ng gusto ang Korte Suprema. Which is, as far as I know, nung magkausap kami, hindi yun ang opinion. Kaya tinext ko siya kagabi pa, pero hindi siya sumasagot. Sabi ko, Chief Justice, ano ba ito? Ito ba yung official statement mo o ito yung fake news na sinabi mong fake? Okay, hindi ko alam. Anyway, having said that, balik natin sa usapan natin. Ito ka kung mga nagsasalitang kontra nito, nakagulat-gulat. Pero kung titingnan mo naman ang kanilang mga record, ang kanilang mga posisyon sa mga nakaraang issues, baka hindi rin katakataka kasi kung sila ay mga dilaw o kaya kumikiling sila sa kaliwa, talagang kukontra sila sa naging desisyon ng impeachment. Pero ganun pa man, sabi natin sa ating sa column natin, habang nauunawaan natin sila, pero para sa akin, inexcusable yan kasi nga, nag-aral sila at ang buhay nila ay ginugol nila sa batas at dapat sila nakakalam na yung saligang batas ay binigyan ng Korte Suprema ng ganong authority. Itong pinal na arbiter sa lahat ng mga nagsasalungatang puwersa kaugnay sa pagbasa at pagsunod sa saligang batas. O yan ang aking sinasabi doon sa dalawang paragraph subtitle na binasa. On another subtitle, sabi dito, expanded power of judicial review extinguishes political question doctrine. To the everlasting credit of the framers of the 1987 Constitution, despite their being unelected, they expanded the power of judicial review, vesting the Supreme Court with the power and duty to resolve, and I quote, actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of government, end of quote. The expanded power of judicial review is a constitutional mechanism designed to avoid resulting chaos caused by warring rights between citizens, as well as those colliding branches and instrumentalities of government. Prior to the 1987 Constitution, the Supreme Court deferred to its two equal branches of government and declined to intervene and settle their conflicts, invoking the political question doctrine. It is a principle where the courts, specifically the Supreme Court, declined to rule on certain political issues as they are better left to the executive and legislative branches, or stated differently, such judgment is best given to the people in their sovereign capacity. The power of expanded judicial review has extinguished the political question doctrine. Consequently, the executive and the legislative branches cannot escape judicial scrutiny on the exercise of their powers when grave abuse of discretion is committed in the exercise of such power. Yan po, Attorney Sal. Binabanggit natin ang saligang batas, maliwanag ang nakalagay doon. Kasi ang history niyang 1987 Constitution na yan, dati wala yung provision na yan kung saan binigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng Korte Suprema na pakialaman ang mga nag-aaway, nagbabanggaan, nagdidigmaang mga
opinyon o kaisipan kaugnay sa isang provision sa batas. At kung saan, hindi mo malaman kung sino sa kanila ang tama o mali. At nung bago nagkaroon ng 1987 Constitution, bago ibinigay ang tinatawag na expanded power of judicial review, hindi sila nakikialam. Yun ang tinatawag na political question. Ang sinasabi, ang political question ay ang hindi pagpasok o pakialam o pagbibigay ng isang desisyon sa isang political issue kung saan ang imbuelto ay ang executive at ang legislative. Pag merong nagbabangga ang issue, ayaw pumasok ang Korte Suprema kasi sinasabi nila, political question yan. Kaya hahayaan na namin sila na i-resolve nila o kaya ang taong bayan na lang ang mag-resolve. Ay sila naman ang makapangyarihan sa lahat. Pero nung pumasok ang 1987 Constitution, nawala na yung political question. Hindi na po pwedeng hindi sila makialam sapagkat hindi lamang isang kapangyarihan na binigay sa kanila ng saligang batas. Ito ay isang tungkulin. It's a duty, not only the power. Kaya sinasabi na saligang batas, kayong mga korte, lalong-lalo na yung Korte Suprema, meron kayong kapangyarihan at may tungkulin kayo na pumasok, desisyonan nyo ang mga kontrobersiya na ang inbuelta dyan ay mga karapatan. Yeah, maliwanag kasi nasabi ng batas, the courts have the power and the duty to settle actual controversies involving legally demandable rights. Bakit, Kanyo? Kasi po, pag hindi nakialam ang Korte Suprema dyan, talagang magulo tayo. Kanya-kanya tayo. Pagpipilitan nila, hindi, kami ang tama. Hindi, kami. O, magbabangga, no? Hanggang yung digmaan nila sa salita, maging digmaan na sa ibang pamamaraan, papasok na dyan ang karahasan. Meron tayong chaotic na lipunan, magulong, walang kapayapaan, walang kaayusan. Kaya ho, inilagay yan ng mga framers of the Constitution. Sabi ko nga, kahit na nga hindi sila nahalal ng taong bayan na gumuhit ng ating saligang batas, dahil natatandaan nyo, si Cory Aquino, yung nasirang presidente, ang nagdeklara ng revolusyonaryong gobyerno at tapos pinawalang bisa niya ang saligang batas at sinarado niya ang Kongreso at pinili niya yung mga guguhit. Ito, kahit na hindi nahalal, maganda ang ginawa nila sapagkat sinira nila ang political question doctrine. Nagkaroon na ng isang talagang 15 justices ng Korte Suprema ang sasabi, ito ang batas, ito ang interpretasyon na ibinigay namin, sundin nyo, igalan nyo, sapagkat wala nang iba na mga kapagsabi niya, kundi sila lamang. Batay sa saligang batas. So, ginagampanan na ng Korte Suprema, Attorney Sal, kung ano yung pasok lang sa otoridad at kapangyarihan nila. Tungkulin nila, duty nila, hindi lang That is power. their duty. Duty. And Attorney Sal, another subtitle mo, Attorney Sal, that non-lawyers should refrain from giving opinions on constitutional issues. Some lawmakers and self-styled analysts cannot contain themselves from expressing their opinions on constitutional issues, like the impeachment. Their utter lack of legal knowledge is so patent and pathetic to make them look fatuous and comical. Their utter ignorance is so abhorrent. No wonder they are mocked and bashed on social media and in social conversations. Not only do they not contribute to an intelligent discourse, they in fact muddle it with their blinding ignorance. On that topic, Attorney Sal, you're highlighting doon sa mga nagsasalita na hindi abogado na sinasabi mo nagmamagaling, Attorney Sal. Yan ang problema kasi kasi pag abogado ka, yan na ang ginugugol mo ang 4 na taon. Hindi lang 4 na taon kasi meron pa review. Antayin mo pa yung resulta ng bar exams. Talagang may training ka
ang pinaka-training mo dyan, pag-aaralan mo sa saligang batas. Yan ang pinaka-basic. Kapag all powers and authority emanate from the Constitution. Galing kasi yan sa taong bayan na binigyan nila ng kapangyarihan naman yung mga guguhit kung ano ang magiging laman ng saligang batas. Kaya, madalit sabi, meron silang karanasan. Meron silang karunungan tungkol sa batas. Exclusive sa kanila yan. Ngayon, kung hindi ka naman nakarating dyan, hindi ka nag-aral ng batas, hindi ka dapat pumasok dyan sa magmumukha kang ignorante, nilalabas mo lang sa publiko yung pagka-ignorante mo sa batas. Nagmumukha kang komedyante. Kung sana kung ganyan lang, kung minsan mayayamot ka kasi yung mga nag-aaral ng batas, alam nilang mali ang sinasabi mo pero pinagpipilitan pa, nagdudunong-dunungan sila. Kaya sa halip na makatulong ka dun sa mga hindi nag-aaral para mapaliwanagan mo kung ano ang sinasabi ng batas, lalong ginugulo mo at may mga yan ang problema, may napapaniwala sila kaya lalong nag-aalab ang mga diskusyon dito sa impeachment dahil pasok ng pasok itong mga hindi naman mga abogado at kung makaporma pa gaya ng isang komentarista dyan, hindi siya abogado pero kung makabira siya tatawagin pa ang Korte Suprema Duterte Court. Pero yung dalawang justices doon, mga hindi naman appointed by the Duterte administration. Yung isa, yung mismo sumulat, si Justice Marvick Leonen, yun ay ninombrahan ng dating presidente at na mayapang Pinoy, Benigno Aquino III. At yung isa naman, yung bagong nombra, bagong appointee ng Presidente Marcos Jr. ay unanimous eh. Lahat sila nagkaisa. Pagkatapos sasabihin mo Duterte Court. Yan ang problema sa mga hindi abogado. Ito naman, Attorney Sal, maganda rin pag-usapan. Another subtitle mo dito sa column mo, lawmakers must respect, obey Supreme Court ruling. The Constitution tasks the lawmakers to legislate laws and protect the Constitution. As such, their bound duty is to respect their creations and preserve the source of their authority. When the laws they pass or the outlined constitutional processes are raised or questioned before the Supreme Court and the latter rules on them, they can, with passion and respectfully language, disagree and criticize the verdicts. Disrespecting or defying the Supreme Court decisions makes them anarchists, undeserving of their position, and should not stay a minute longer in office. Those who expressed the view that the initial 3 impeachment complaints were not dismissed, and therefore the 1-year bar had not commenced, hence the 4th impeachment complaint approved by 1/3 of the House of Representatives and transmitted to the Senate does not violate the constitutional prohibition, and moreover, Vice President Sara was not deprived of due process, are absolutely wrong on their reading of the constitutional provisions on impeachment. And Attorney Sal, ano masasabi mo dun, Attorney Sal? Ito po yung mga lawmakers natin, isa rin yun. Mga pasaway din. Dahil yung iba sa kanila, abogado naman. Abogado naman. Tanggalin mo na yung pagka-abogado muna. Ang mga lawmakers, ang kanilang tungkulin sa saligang batas, mag-akyat, magsulong, maghain ng mga panukalang batas na magiging batas. Sila ang tagagawa ng batas natin. Yan ang kanilang function. Kaya, kung yung mga ginawa nilang mga batas at yung pinanggalingan ng kapangyarihan nila na ang saligang batas ay magkaroon ng isang issue at pumunta sa Korte Suprema, sapagat sila mismo ang gumagawa ng batas, dapat alam nila na ang saligang batas ang supremo, pinakamataas, dapat bigyan nila ito ng paggalang, respect.
At hindi mo susundin kung anong sinabi nito. Sapagkat pag yun ay ginawa mo, talagang magkakaroon tayo ng gulo. Sapagkat hindi mo sinusunod, mawawala yung paggalang sa saligang batas mismo. Kasi galing nga sa saligang batas, yung allocation ng power na yan. The power of expanded judicial review. Kaya itong mga lawmakers natin, di ba, presently, kinokontra ng House of Representatives. At kung ano-ano mga sinasabi nila. Pati yung mga iba dyan sa mga senador, lalong-lalo pa yung apat na hindi naman abogado. Talagang pinagpipilitan nila yung mali. At magpapile sila ng MR. Alam po ninyo, sa aming mga abogado, pag ang desisyon ay unanimous, sus Maria Jose, unanimous. Parang sinabi nila ng Korte Suprema na huwag ka naman tayo ng MR, walang mangyayari sa'yo. Kasi lahat kami, unanimous nga eh. Lahat, asing lahat. Pinag-usapan na namin yan. Diniskusyon na namin yan. At nagkaisa kami na ito talaga ang sinasabi ng saligang batas. Pero, nagkakagulo pa sila. Diyan sa Senado, pinag-uusapan nila o magpapile ng iba, pagbigyan muna natin. Huwag muna tayo magdesisyon. Napakasimple lang sinasabi ng Korte Suprema. Yang impeachment complaint ay labag sa saligang batas. Yang impeachment complaint ay void ab initio. Pag sinabi mong void ab initio, yan ay void from the very start. At ano pa sabi? Ang Senado ay hindi nabigyan ng jurisdiction. Klaro-klaro na nga. Kaya lalo pa sinabi, executoria na, kailangan sundin nyo kaagad. So bakit pa kung ano-ano pang ginagawa nila? But, does that mean na hindi kayo pwedeng kumontra? Gaya ng sinabi ko, you can argue, you can disagree with all the passion. By all means, disagree with it. With the respectful language. Banatan nyo. Pero, kailangan, magbigay din kayo ng inyong katwiran na ayon sa pinag-aralan nyo. Hindi na yung kung ano-ano pa ang sasabihin nyo at sinasabi nyo, hindi namin susundin niya. Lalo dyan Senado, may mga ilan dyan. Kailangan kami ang makapangyarihan. We were given the sole power to sa House of Representatives to initiate impeachment complaint. Dito naman sa Senado, the power to try and decide. Pero yung dalawang sangay na yan, habang totoo, napantay ang kanilang kapangyarihan. Pagdating ko sa interpretasyon ng batas, hindi napantay. Kasi ibinigay na sa ligang batas doon sa Korte Suprema. Kaya dapat igalang at sundin po nila dahil pag hindi, may problema tayong malaking bilang isang lipunan. And on the last part of your article, Attorney Self, failure to refer impeachment complaints to Committee on Justice is malicious circumvention of the Constitution. The critics of the Supreme Court ruling argue that the inaction of the House of the impeachment complaints cannot be dismissed to be a dismissal that will trigger the one-year ban. Wrong. The period prescribed by the Constitution on the referral of the impeachment complaint to the Committee on Justice is mandatory. The House in action was intentional. It purposely did not refer the impeachment complaints to the aforesaid committee in order precisely to circumvent the Constitution and the prohibition of filing more than one impeachment complaint in a year. The act of non-referral by the House smacks of malice and brazenness. Not only is it a blatant transgression of the Constitution, it destroys the very institution of the impeachment process. It damages the democratic principle of accountability and due process. A constitutionally infirm impeachment complaint assaults the integrity of the respondent before the public, distracts her from her official duties, drains her financial resources on legal fees and waste of taxpayers' money. A House-approved impeachment that did not pass through a plenary debate by its members on the pros and cons of the impeached
cannot be said to be the result of studied deliberation, hence a deprivation of procedural and substantive due process. The intervening period of 2 hours, more or less, between the caucus called by the House Speaker to decide on the fourth impeachment complaint and its actual transmittal to the Senate is utterly insufficient to determine the validity and appropriateness of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. And your column will be continued on August 11, 2025, Attorney Sal. Anong masasabi Well, sa last part mo, Attorney Sal? O yan, ang sinasabi natin doon, sinasagot natin yung mga, lalong-lalo na mga views ng dalawang justices ng iba pa. At sinasabi nila na mali ang ruling ng Korte Suprema doon sa violation ng 1-year ban. 1-year ban. Ibig po sabihin kasi, sa saligang batas, hindi ka maaaring maghain ng isang impeachment complaint na higit sa isang complaint sa isang taon. Eh, hindi po ba 3 impeachment complaints ang unang inihain? Sunod-sunod yun. Pagkatapos, nagkaroon ng pang-apat. Ngayon, ang punto ng mga kritiko ng ruling ng Korte Suprema, ang sabi po nila, itong fourth impeachment complaint, hindi lumabag sa batas sapagkat ito ay inaprubahan. Inaprubahan daw ng House of Representatives. Ang record daw nila lumalabas. Salungat daw ito sa factual finding ng Korte Suprema na hindi hindi naaprubahan ng House of Representatives. At yung raw 3, hindi naman daw yun na dismiss. Kasi hindi raw na-i-refer sa Committee on Justice. Ang katunayan ng Korte Suprema nga, sinasabi they did not violate this provision doon sa prescribed period. Pero ito po yun. Bakit nilabag? Kasi sinasabi pa rin po nila na bakit ba ayaw silang pumayag na ituloy natin itong impeachment na wala namang paglabag. Eh wala namang danyos. No damage done against respondent BP Sara. Walang nasira. Kaya dapat ituloy natin to dahil yung accountability dapat nating huwag sirain. Ito na ho ang ating sagot yan. Number 1. Nakakalimutan po ng mga kritiko yung pinakamahalagang bagay na sinasabi nila na hindi lumabag dahil daw yung 3 complaints hindi naman daw na-dismiss. Nauna raw yung pag-transmit bago sa dismissal. Dismiss kasi hindi nga inaksyonan. Aba, kung papakinggan mo para totoo, pero ang nakakalimutan po nila, itong nakakalimutan na issue. Ang saligang batas ay nagbigay ng period, araw, bilang na araw kung paano nila tatanggapin ang impeachment complaint. Nagbigay din sila ng bilang ng araw kung kailan mo i-refer, ilalagay sa order of business, bilang ng araw kung kailan mo i-refer dyan sa Committee on Justice at bilang ng araw din kung ilang araw sila mag-aaral bago nila itapon sa plenary. Kung baga, yun ay mandatory provisions. Kaya ho inilagay yun para nga yung dinidemanda mo, tinatanggal mo sa kapangyarihan, sa pwesto, ay hindi mo bigyan ng malaking sakit ng ulo na makakasira sa kanyang pag-perform ng kanyang mga duties upang hindi na siya maabala. Kasi ang iba, ang gagawin dyan, para hindi na matimanda ng impeachment, inuunahan na. Hindi ba nangyari na yan sa panahon ng mga ilang taon na nakakaraan? Yung mga sham impeachment complaint, papile. Para pag nag-dismiss, pag may bagong magdidemanda within the 1 year, pasok. Kaya yung naging dahilan ng Korte Suprema.
Ito pong pangyayaring kakaibahan na, you know why? Kasi yung provision na mandatory, pag sinabi yung mandatory, hindi po pwedeng hindi sundin. Hindi directory na maaari mo pwedeng sundin, pwedeng hindi. May directory. Ito shall eh. Okay. So nagbigay ng araw, period Anong binigay na period? To refer it to the Committee on Justice. Ang sabi ko doon, binibigyan kayo ng 10 araw na ilagay nyo sa order of business. At binibigyan din ng 3 araw para i-refer mo sa Committee on Justice. Ang ginawa nila, sang-ayon na mismo sa Secretary General, itong mga kongresista na kiusap, huwag ko na munang i-refer, upuan ko muna ito. At huwag ko nang i-refer sa Speaker. Kasi yung Speaker, magre-refer sa Committee on Justice. Yun ang ginawa nila. Bakit ba kailangan ng Committee on Justice? Sapagkat kailangan kasi, pag-aralan nila yon. Baka labag ito sa saligang batas. Labag sa 1 year ban na tinatawag. O kaya hindi naman supisyente ang mga demanda. Kailangan kasi may ebidensya supisyente. Kaya doon sa Committee on Justice, doon sasalangin. Kung lulutuin muna nila ito kung anong mga rekado, baka kulang ang rekado nito. Yun po ang hindi sinunod. At hindi lang po ordinaryo ang hindi pagsunod in action sinasabi nila. Kaya sabi ng Korte Suprema, hindi po pwede yan. Considered na dismiss na yan. Kasi pag hindi yun considered dismissal, di walang papasok na 1 year ban. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi nyo inilagay yan sa Committee on Justice. Kaya lumabag kayo sa saligang batas. Kaya constitutionally infirm yan. And sinasabi naman ng mga kritiko, teka muna, wala naman danyos Bakit ba walang danyos? The fact alone na inihain mo yan, meron ka na kagad magiging danyo sa respondent. Kasi syempre, kung ikaw naman, halimbawa, ikaw Vice President, dinimanda ka, 3 pa. Syempre, Diyos ko, 3 pa. Di maapektuhan ka. Di ba? Gagawa ka, i-istorbo ka sa trabaho mo. Mag-abogado, mag-aarap ka ng mga pambayan. And not only that, itong pinakamalaga, siniraan ka na. Pag ikaw ay in-impeach, siniraan ka na. Hinusgahan ka na. Papasok ka lang sa isang paglilitis. Pero ang katotohanan niya, siniraan ka na. Ano pang danyos? Ang danyos, pag itinuloy mo pa yan, yung pera ng taong bayan gagastusin mo. Siyempre, papatayin ng mga robes. Ginawa lang nila, di ba? Magkakaroon ka ngayon ng mga staff. Pabayaran mo yan. Tapos gugugulin mo ang malaking bahagi ng isang araw para sa impeachment. Masisira mo ngayon yung concentration sa paggawa ng mga batas. Hindi lang yan. Pero ito ang pinakamatindi sa lahat. Sinasabi nila, wala yan. Hindi lang namin ni-repair. Kaya kami walang aksyon. Yung pong yung hindi nila pagsunod ay sadya, intentional, malisyoso. Bakit malisyoso? Kasi nga sinadya mo para hindi mag-trigger yung 1 year ban. Sinisira mo yung prinsipyo mismo na inilagay ng mga framers of the Constitution. Nilalabag mo ng lantaran. Lantaran ito. Talagang binastos mo ng gusto. Yun ang pinakamahalaga doon. That is a brazen, blatant violation of the Constitution because you did not follow the prescribed period na magti-trigger ng 1 year ban. Sinadya mo Alam mo na mali at ginawa mo pa. Kaya, hindi po pwedeng sabihin na hindi, hindi naman kami lumabag kasi wala kaming aksyon. Kaya mo nga ginawa wala kayong aksyon kasi yun ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng 1 year ban. Ayun.
Still on the same issue, Attorney Sal, nanawagan naman ang Philippine Constitution Association Foundation Incorporated o PhilConsa sa Korte Suprema na muling pag-aralan ang desisyon nito kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa PhilConsa, binigyan umano ng Supreme Court ang sarili nito ng kapangyarihang lumampas sa saligang batas nang magtakda ito ng 7 bagong patakaran sa pagsisimula ng impeachment na dapat sundin ng mahabang kapulungan. Iginiit na mababang kapulungan. Iginiit dating Chief Justice Renato Puno na siya ring tagapangulo ng PhilConsa na ang mga bagong patakarang ito ay lumalabag sa eksklusibong kapangyarihan ng Kongreso na magsimula ng impeachment ayon sa Article 11, Section 3 ng Constitution. Binatikos din nila ang Supreme Court dahil sa tila pag-angkin nito ng kapangyarihan, alamin kung sapat ng ebidensya at kung may makatwirang panahon. Ang mga miyembro ng Kamara sa pagpapasya sa reklamo, isang kapangyarihan na dapat ay nasa Kongreso lamang. Babala pa ni Puno, ang hakbang ng Korte Suprema ay lumalabag sa prinsipyo ng paghihiwalay ng kapangyarihan at maaring magdulot ng kaguluhan, lalo na kung ang isang maestrado ng Korte Suprema mismo ang sasailalim sa impeachment. Dagdag pa ni Puno, hindi dapat manghimasukan ng hudikatura ang proseso ng impeachment na issue ng political at issue at nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga halal na kinatawan ng bayan. Binigyan diin niyang tanging Kongreso ang may karapatang gumawa ng mga alituntunin para sa impeachment, alinsunod sa Article 11, Section 8 ng Saligang Batas. Pino na rin ng PhilConsa ang bagong panuntunan na nagbibigay ng due process sa inirereklamo opisyal sa Kamara sa halip na Senado kung saan ginaganap ang paglilitis sa impeachment. Ayon kay Puno, nararapat lamang ang due process sa yugtong may paglilitis na, hindi bago pa magsimula ito. Attorney Sal, sino naman talaga dapat ang magtatakda sakaling inaabuso ng Kamara o ng Senado ang kanilang kapangyarihan? Sino ang magsasalita na dapat itigil ito? Sino ang magsasabi na hindi na nalalabag na ang batas kung ganito ang sinasabi o reasoning ng PhilConsa, Attorney Sal? Unang-una, Hana, bago natin talakayin yun, may nakita akong inilabas kayo sa screening, official disclaimer. Ang pagkakaalam ko, yung official disclaimer ay galing kay dating Chief Justice Renato Puno. Can you read that? Pakibasa mo nga. It has come to the attention of the Board of Governors, PhilConsa, that a document is being circulated at the alleged official position of the association under ruling of the Supreme Court in the impeachment of the Vice President. PhilConsa hereby categorically states that the document is unauthorized and constitutes fake news. The board has yet to meet to discuss and adopt its position on the matter. The public and media are urged to verify information and rely only on official releases through PhilConsa authorized channels. So lahat ng binasa ko, Attorney Sal, ay fake news pala dahil sa disclaimer na ito. Yun nga sinasabi ko kasi nabasa ko na yung kung hindi tayo nagkamali, pareho din ng binasa mo ngayon. Kung mabasa ko yung disclaimer, that triggered my interest to call the former Chief Justice. At na magkausap nga kami, binalidate na may official disclaimer nga siya at hindi yun ang posisyon ng Korte Suprema. At sabi niya, kung mag-i-issue ng statement, unang-una pag-uusapan pa namin yan, mga obserbasyon lang ibibigay namin. Hindi yung gaya ng nakita natin, lantaran talaga. O kaya, ibig ko nga malaman, hindi pa ako sinasagot ng dating Chief Justice. Kasi baka after the official disclaimer, they met, they discussed, and lumabas sa kanilang pag-uusap na yun din pala. Kung mga binalidate. Kaya ibig ko malaman kung talagang, ano ba talaga? Alin ba? Ito ba officially disclaimed? Or officially disclaimed, but nag-reconsider sila at ibinalik nila yung dating supposed to be impulsive. But just the same, sagutin natin yung sinasabi nila na gaya ng tinatanong mo kanina. Sabi nila, nakialam, sumobra, lumampas sa teritoryo na binigay lamang sila ng Korte Suprema. Nilabag daw nila yung expanded power of judicial review. Mawalang galang na doon sa mga nagsasabi niyan.
hindi maaaring lumabag. Gaya nga na sinabi mo, sino? Sino na magsasabi sa atin kung tayo ay lumabag sa saligang batas o hindi? Kung tatanggalin mo sa Korte Suprema yung kapangyarihan at tungkulin na magsabi, yun nga ang binigay sa kanila para tayo ay may kaayusan, may order. Wala tayong gulo. Magiging chaotic nga, magiging magulo tayo kung walang magre-referee. Di ba? Sa boxing may referee, sa sabong may referee. Kahit sa away ng mga pamilya, kailangan may magre-referee dyan. Kung hindi man yung tatay o yung nanay. Kailangan may referee, hindi pa pwede. Otherwise, gaya na sinabi ko doon sa unang paragraph ng column natin, walang katapusan ang pag-aaway, ang pagsasalungatan kung walang magsasabi kung sino ang tama o mali. Kaya nga po ginawa yan para pakinggan natin at sundin natin. Otherwise, may problema tayo. At sinasabi rin nila yung tungkol sa, alam po niyo yung, kahit na yung mga justices, yung dalawa, sinasabi nila na, although yung isa sinasabi legal, pero unfair. Ito yung pinapakinggan kong paliwanag ng dating Senior Associate Justice. Sabi nila, yun daw, kasi yung second mode, di ba dalawa ang mode, Hana, ng file at pag-transmit. Yung number one, yung isang kongresista na may endorsement ng mamamayan, pwedeng mag-ain. O kaya naman, kongresista mismo. Yun daw na mode na una, kailangan karoon ng referral sa Committee on Justice. Sinasabi ng Associate Justice dati na hindi po pwede raw na ipagpilitan na lumabag sa due process kasi hindi raw pinagbigyan si BP Sara na ipagtanggol ang kanyang sarili. At sinasabi niya, parang prosecutor. Pag naghain ka sa Department of Justice, sabi niya, yung Secretary of Justice o yung Chief Prosecutor, i-assign pa yan. Hindi mo kagad bibigyan ng karapatan na ipagtanggol ang sarili niya. I-assign muna sa investigating prosecutor. Saka lamang magti-trigger yung karapatan niya na bigyan mo siya ng notice, bigyan mo ng akusasyon at pagsagutin mo siya. Yun daw ang ginawa ng House of Reps. Yun daw referral para siya daw ang prosecutor sa Senado. At yung Senado daw ang magdidetermina kung may probable cause. Ay maling-mali ka naman dyan, Associate Justice. Bakit ka mo? Yung referral sa investigating prosecutor is to determine the existence of a probable cause kung merong kadahilanan na pwede kang idemandang formal na baka may kasalanan ka, baka. Pero supisyente para ipasok ka sa paglilitis. Pero yung pag-refer po ninyo sa Senado, mali yung sinasabi niya na parang nirefer mo sa prosecutor. Hindi, nirefer mo sa hukuman na eh. That's already the filing. At sa stage ng referral sa prosecutor, meron na ho doong tinatawag na due process. Kailangan bigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag. Kaya nga ho nire-refer sa Committee on Justice eh. Yun na sinasabi rin ng Korte Suprema, dapat binigyan mo ng pagkakataon yan. Binigyan mo ng kopya, ng demanda, at mga ebidensya para makapag-prepare siya ng intelligent defense. Iyan nga ho hindi ginawa. Ay pinagpipilitan pa rin nila. Hindi po pwede yun. Maniwala kayong maling-mali kayo dyan. Kahit na ako, sasabihin ko na sa'yo, yung MR na yan, wala yan. Unanimous din, denied. Kaya mabuti pa. Sundin na lang ho natin. Kasi, alam mo Hana, ang nakakalimutan pa rin nila, alam nila, pero ayaw nilang tanggapin. Hindi naman ho totoo na sinisira ng Korte Suprema yung accountability. Katunayan, binabalidate nga nila na tama ang accountability ng mga opisyalis na lumabag. Pero, yung pamamaraan na
itinakda ng saligang batas, sundin nyo muna. You have to respect the procedure outlined by the Constitution. Yung accountability, maganda nga yun. Kaya nga natin sa sinasabi namin na okay yan. Kaya di ba sabi niya, the end does not justify the means. Ano ba yung end? The end is to make you accountable. What is the means? The means is dadaan ka sa isang proseso. Ang sabi ng Korte Suprema, aba, maganda nga yung layunin mo, pero pinadaan mo sa maling proseso. Hindi po pwede yan. Kaya nga sinasabi nila lang, the end does not justify the means. Meron tayong proseso, sundin mo natin. Anyway, di ba sabi ng Korte Suprema, hindi ko namin ina-absuelto si BP Sara dito. And for that matter, hindi namin a-absueltuhin yung mga tao na pag ninihain mo ng demanda at lumabag ka, ay dinidismiss namin. Bakit? Sapagkat pwede nyo namang idemanda yan sa susunod na taon. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.